Dahil sa condominium ni Thomas tumutuloy si Jenny, kasabay na siya nito sa pag-uwi. Nang hapong iyon pagdating nila sa condo unit, inabutan nila si Carla sa sala kasama ang yaya nito na naglalaro ng alphabet blocks. Nilapitan kagad ni Thomas ang anak nito at kinarga. "How's my baby, ha?" Mukha namang mapagmahal at mabuting ama siya. Sa loob-loob niya habang pinapanood ang mag-ama. Ngunit alam niyang hindi sapat na nakikita niyang iyon upang i-conclude niyang mabuti na ang ama ito kay Carla. Kung hindi siya naging mabuting asawa kay Claire, anong guarantee na magiging mabuting ama rin siya? Dahil kung mabuting ama siya, dapat hindi niya niloko at sinaktan si Claire para hindi nasirang pamilya niya at hindi na ulila na maaga pa sa ina si Carla. Itinaas baba ni Thomas sa ere si Carla habang tawa ng tawang bata. "Baka malula siya, sir." Paalala niya rito. "Hindi, sanay siyang ginagawa ko to sa kanya and she seems to enjoy it. Pero hindi raw magandang epekto niyan sa bata, sir." Itinigil ito ang ginagawa. Biglang pumorma lang anyo nito. "Ganun ba? Hindi ko alam," sabi nito. Pagkatapos ito makipaglaro sandali sa anak, pumasok ito sa kwarto nito. Siya na may nagpalit lang ng komportabling damit at muling lumabas ng guest room. Nanood siya ng news sa TV na nasa sala. Nakabihis na si Thomas nang muling lumabas ito ng bedroom nito pagkalipas ng 1 oras. Mukha na namang modelo ito sa suot nitong faded jeans and pale yellow polo shirt. "I have to leave. Jenny." Paalam ito sa kanya. "May lakad kayo, sir?" "Yeah, a business date. Hindi ko mapahindian sabi nito. "Kumain ka na. Sumabay ka na kay Angie." Pagkasabi niyon ang yaya naman ang binilinan nito. "A business date?" Ulit ni Jenny sa isip. Wala naman sa schedule ni Thomas ang business date na iyon. Baka naman babae lang ang kasama nito. Sinundan pa niya ito ng tingin nang lumabas ito ng pinto. Napailing na lamang siya. Nang makatulog si Carla, niyaya na ni Jenny si Angie na magkapunan para may kasalo siya. Nagtanong ito ng kaunti tungkol sa kanya. Ganoon din siya rito. Bago sila matapos kumain, nagtanong na siya rito ng tungkol kay Thomas. "Madalas pa nagda-night out si sir?" Tanong ni Jenny rito. "Medyo," sagot nito. "Gaano katagal ka na bang yaya ni Carla?" 8 months pa lang. Pangalawang yaya na ako ni Carla. Hindi pa pala naabutan si Claire." "Hindi na. Napansin ko lang walang picture ni Claire sa opisina, pati yata rito. Sa dating bahay nila marami. Sa kwarto ni Carla meron silang maliit na wedding picture. Iisa lang kahulugan noon. Posibleng hindi pinahalaga ni Thomas ang alaala ni Claire sa loob-loob niya. Nagdadala ba siya ng babae rito?" "Hindi naman," pakling ni Angie. "Siguro sa ibang lugar niya dinadala," naisip ni Jenny. Malalim na ang gabi ngunit mababaw pa rin ang tulog ni Jenny. Marahil dahil yun ang unang gabi niya sa condo unit ni Thomas. Bukod sa parang namamahay siya kung ano nang iniisip niya tungkol sa pagpasok niya sa buhay ng lalaki. Kaagad na nagising siya nang maramdaman niyang tila may nagbukas ng pinto ng unit. Sumalip siya mula sa pinto ng guest room na kinaroroonan niya at nakita niya si Thomas na kapapasok lang. Lumabas siya para lapitan sana ito pero napatigil siya na mapansin niyang mukhang lasing ito. Ibinagsak nito ang katawan sa mahabang sofa. "Paano ka magiging responsabling ama sa anak mo kung ganyan mo pinatatakbo buhay mo?" Naitanong ni Jenny sa isip na inis na nakatingin kay Thomas. Balak na niyang muling pumasa sa loob ng kwarto nang mapalingon naman ito sa kanya. "Oh, hi Jenny." Bati nito sa kanya. "Bakit gising ka pa?" "Nagising ako sa pagdating ninyo, sir." Sabi niyang pinilit ngumiti. Hindi na rin naman siya nakaiwas pero hindi siya lumalapit dito. "Pasensya na, medyo na late ako ng uwi," sabi nito habang hinahagod nito ang sariling buhok. "Medyo na late? My God, it's almost 2 o'clock in the morning." Isasagot sana niya. "And what should I expect? Alam ko naman kung anong klaseng lalaki ka, Thomas Del Blanco. Would you make me a cup of coffee, please?" Anito. Ang unggoy na to. Uuwi na madaling araw pagkatapos magpapaasikaso. "Sandali lang, sir," sabi ni Jenny habang papunta siya sa kitchen. Ano kaya kung kunin ko siya ng video ng gano'n ang ayos niya para may ebidensya ako na alcoholic siya, naisip niya. Ngunit hindi rin niya itinuloy. Ipinagtimpla niya ito ng kape at habang ginagawa niya iyon, pasulap-silap sa rito na nasa sala. Halos pabalagta ang pagkakapesa nito sa mahabang sofa. Marahil sa sobrang kalasingan kaya hindi na nito nagawa na humiga na maayos. At sa tangkad nito, halos hindi ito magkasya roon. Nakataas sa mga paa nito sa armrest. Dinala na niya ang tinitimplang kape rito. Nakapikit ito nang lumapit sa rito. "Sir, ang coffee nyo." Pukaw niya rito. Dumilat ito at umayos ng pagkakaupo. "Thank you, Jenny." Anito sa kinuha ang cup and saucer na iniaabot niya rito. Humigop ito ng kaunti. "Oh, bakit di ka pa umalis dyan, Jenny? Why are you staring at him?" Sita ng isang tingin
sa likod ng utak niya. Pagkatapos sumigop ng kaunti, nilapag ni Thomas sa ibabaw ng center table ang cup and saucer. Mukhang marami kayo na inom, sir sabi niya. Ipinagtataka niya kung paano nakapag-drive ito. Delikado mag-drive na nakainom. Gusto ko sanang umuwi na mas maaga pero hindi ako makatanggi kina Didit. Didit? So babae palang kasama niya na sinasabi niyang business date sa loob-loob niya. Pero hindi ba niya naisip na delikado sa inyo mag-drive na nakainom? Paano kung may nangyari sa inyo? Paano na si Carla? Ngumiti ito. Thanks for the concern, Johnny. Pinag-drive naman nila ako. Promise, hindi na mauulit to. Naupo siya sa pang-isahang sofa. Totoo nga palang sinasabi ni Tony Evaristo. May grounds para alisin kay Thomas ang custody ng sariling anak nito. Saka hindi naman ako masyadong lasing. Kaya ko pa nga mag-drive. Sabi pa nito, irresponsable. Sa loob-loob ng dalaga. Kaya lang mapilit sa Didit na ihatid ako. Hindi lang isang kadate nyo, sir? Si Didit at ang boyfriend niya. Dating barkada ko si Didit. Siya ang naging tulay namin ni Claire. Kung ganon, mali pala siya ng iniisip. Pwede ka na uling matulog, Jenny. Sabi ni Thomas sa kanya. Salamat ulit dito sa coffee. Oo nga pala, what am I doing here? Wala na ba kayong kailangan, sir? Wala na, thank you. Anito? Sige sir, magpahinga na rin kayo. Habang pabalik siya sa guest room, ilang ulit na binalikan niya ng tingin ito. Bakit ba para nakapakahirap alisin ang kanyang tingin dito? He was very handsome, as sexy as sin, as gorgeous as a prince, as powerful looking as a Greek god. No, hindi ko dapat konsentin ang nararamdaman kong to. Mahirap ma-involve sa kanya. Sangga kagad niya sa kanyang nararamdaman habang sinasara niya ang pinto ng guest room. Alam niya ang tuloy na kulay ni Thomas Del Blanco. He was not as good as he looked like. He was simply a pleasant face to look at. Muling humiga siya sa kama. Sa kanya pinilit na makatulog ulit. Ngunit hindi pa siya muling kinakawayan ng antok na makarinig siya ng kalabog mula sa may sala. Mabilis na muling bumangon siya sa lamabas ng kwarto. Nakita niyang patayo si Thomas habang nakahawak ito sa pader. Mukhang natumba ito bago pa umabot sa pinto ng kwarto nito. Agad na lumapit siya rito at inalalayan ito. Hindi ko napansin ang lazy boy kaya nabunggo ako. Subdued kasi ang liwanag ng lampshade. Natatawa pang sabi nito. Naisip niyang alalayan ito hanggang makapasok sa bedroom nito. Nang makarating sila sa kama, naupo ito roon. Nakakahiya naman sa iyo, sabi nito. Okay lang sir. Ngunit ang hindi okay ang naramdaman niya dahil lang pumuno sa nostrils niya magkahalong amoy ng alak at woodsy cologne na gamit nito ay parang bigla na siyang naging uncomfortable. Nang ibagsak nitong katawan sa kama, natukso siyang pagmasa nito habang inaalis itong necktie nito. Bumaba ang tingin niya sa mga paa nito, ni hindi pala nito nakuhang maghubad ng sapatos. Inalis na niya ang tingin dito. Lumapit na siya sa pinto. Ilang babae na kaya nakasama niya sa kwartong to. Naitanong ni Jenny sa isip. Wala naman sang babaeng dinadala rito. Naalala niyang sinabi ni Angie sa kanya. Ngunit bago siya tuloy makalabas ng kwarto ni Thomas, nakadama siya ng guilt. Hahayaan na lamang ba niyang matulog ito nang suot pang sapatos? Naiinis man bumalik siya at hinabad ng sapatos ito. Hindi niya alam kung tulog na ito ngunit nakapikit na ito at hindi na kumikilos. Iinom-inom kasi, hindi naman pala marunong magdala. Inis na naibulong ni Jenny. Nang mahubad niya ang sapatos ito, nagmamadali na siyang lumabas ng kwarto nito. Ngunit bago niya kabigin ang pinto niyon, natigilang napatingin na naman siya rito. Ano kaya kung punasan ko na siya ng warm towel at palitan ng pantulog? Ngunit ang sabi ng isang bahagi ng isip niya, bakit naman niya gagawin yun? Sobra naman yata kung isasama pa niya yun sa pagpapanggap niya. Kinabukasan, maaga pa gising na si Jenny. 6:30 pa ang dating ni Lulu, kaya naisip niya makialam na sa kusina at magluto ng kanyang almusal. Katatapos sama niya magluto ng hotcake at bacon at mag-toast ng loaves nang lumabas ng kwarto nito, si Thomas. Himala, sa loob-loob niya. Nakuha pa nitong gumising na maaga kahit 2:00 na madaling araw ito dumating at lasing pa. Good morning. Nakangiti nitong bati sa kanya habang palapit ito sa kinaroroonan niya. Bagong shower ito. Nakasampay pa sa balikat itong tuwalya at medyo magulo ang buhok nito. Ngunit kahit magulong buhok nito ay bagay dito. Nagmukha itong teenager na spike ang buhok. Good morning, sir. Ganting bati niya. Nakialam na ako dito sa kusina, ha? Okay lang. Pasensya na nga pala kung naparwisyo kita kagabi. Pagingin ito ng dispensa sa kanya na maupo ito sa harap ng dining table. Okay lang yon, sir. Matagal kasi kaming hindi nagkita ni Didit. Galing siya ng Paris. Pinakilala niya sa akin ng friend's boyfriend niya, kaya imbita niya ako mag-dinner. Pero baka isipin mo lasenggo ako, ha? Hindi nga ba? Ngaling-ngaling itanong niya rito.
Ang bango naman ang niluluto mong yan. Pansin pa nito. Gusto niya na mag-breakfast, sir? Sige, sabay na tayo. Naghain na siya. Coffee bang sa inyo, sir? Yeah, please. Make it black para mawala ang hangover ko. Hindi kaya magalit si Lulu, sir, na pinakailaman ko ng trabaho niya? Hindi naman siguro. Baka kabawas pa ngayon sa trabaho niya. It was another busy day for Jenny at the office of Tierra Motors. Muli na naman siya nakatanggap ng tawag mula kay Susie Herrera. May meeting nga siya, Miss Herrera. Kasi simula pa lang, hindi siya pwedeng istorbohin ng kahit anong phone call. Paliwanag niya sa babae. Pakiramdam niya ay nahahalata na itong iniiwasan nito ni Thomas. Tell Thomas he cannot avoid me. Hindi napakalaki ng Pilipinas para sa hindi ko siya makita. Pagkatapos niya makuha ang gusto niya, pinagtataguan na lang niya ako. Inis na ibinaba niya ang receiver ng telepono. Ilang phone calls pa kaya mula sa babaeng kalaro ni Thomas ang matatanggap niya. At kailangan na-entertain. Babae na naman ang sumunod na caller na nakausap niya. May I speak with Thomas? Who's on the line, ma'am? Tell him it's Ina. He is in the middle of a meeting, ma'am. Pakisabi na lang na tumawag ako. Gusto ko sana siya makausap ko sa kwarto ay pinakonvert niya para maging nursery. Tell him to return my call. Tila nag-uutos sa sabi nito. Yes, ma'am. Naiinis na sagot ni Jenny. Mahirap pala maging assistant na isang lalaking playboy. Lihim na reklamo niya. Pagsapit ng weekend, tumuloy na sila sa Puerto Villarreal. Umaga pa lamang ng Sabado, nasa island resort na sila. Muling nabighani si Jenny sa kagandahan ng isla. Ang natural na kagandahan niyon, lalo pa naging breathtaking dahil sa mga man-made structure at landscape garden na makikita mo roon. Sa dock pa lamang nakikita niya nagagandahang cottages na nasa ibabaw ng tubig. Ang mga dahon na naglalakihang palm, coconut at pine trees na sumasayaw ay tila nagwe-welcome sa kanila. This is my villa. Sabi ni Thomas na makarating sila sa residential complex ng isla. Nasa northeast portion yun ng island resort. What can you say? Sa tingin mo ba okay ng interiors? Maganda bang pinalagay kong Nara built-in divider para mapaghiwalay ang living at dining area? Yeah, maganda sir, komento niya. How about the paint? Orange and white? Mas maganda siguro kung gagawing darker and white para magmukhang kulay condensed milk. Mas magandang contrast ng color. Sagot ni Jenny. Karga si Carla, umakyat si Angie sa second floor. Dala nito ang isang bag na kanilalagyan ng gamit ng bata. Sumunod siya tagtuloy sa beranda kung saan mas magandang tanawin ang view sa paligid nila. Nakatunghay iyon sa dagat. Wow! What a breathtaking view! Bulalas niya. Nalingon na niyang papalapit si Thomas sa likuran niya. Kitang-kita pala rito ang bundok na yon na may mga log cabin sa tugtok. Have you been there? Tanong ito sa kanya. Hindi natuloy ang trekking namin na magpunta kami dito noon dahil maulan. Maputik at madalas ang daan papunta sa tuktok. Pero gustong gusto ko marating ang peak ng bundok na yon. Ang ganda-ganda raw ng view mula sa itaas. Kitang-kitang ibang islets. Saka masarap daw matulog sa mga log cabins dyan. Hayaan mo at kapag nagka-time tayo, aakyat tayo dyan. Sabi ni Thomas. Paano kami ni Carla, sir? Paano naman ako makakapag-mountain trek kung may bit-bit akong inakay? Tanong naman ni Angie na nanungaw na rin sa veranda. Hindi ba't may mga sinusuot na parang vest para mas madaling kargahin ng baby? Ani Thomas. Kaya lang masyado raw malamig sa itaas. Baka si pa rin si Carla. Ang mabuti pa, maiwan na lang kayo rito. Sir naman, reklamo ni Angie. Angie, hintayin mo na lang lumaki ang alaga mo para makasama mo sa natang activities sa gusto mong gawin. Pabirong sabi ni Thomas. Kumain sila nang dumating ang pagkain pinabili nito sa caretaker ng town villa na nalaman niyang once a week ay nagche-check at naglilinis doon. Pagkatapos silang kumain at saglit na magpahinga, naglibot sila sa buong island resort. Nagpunta sila sa fishing ground. Nag-snack sila sa floating restaurant at nang lumubog ang araw nag-swimming sila. Pag-ahon niya mula sa tubig napansin kaagad niya si Thomas na nakaupo sa lounging chair na nasa dalampasigan. Sina Angie at Carla ay pabalik na sa town villa. Halos hindi kumukurap si Thomas habang nakatingin sa kanya. Pinagmamasan siya nito mula nang umahon siya sa tubig hanggang sa paglalakad niya sa dalampasigan. Bigla siyang natigilan. Hindi niya alam kung tutuloy pa siya sa paghakbang palapit dito. Titig na titig ito sa katawan niya kahit isang simpleng one-piece swimsuit ang suot niya. Napalunok siya. Her heart was thumping against her ribs. She was not comfortable with this kind of gaze. Pakiramdam niya nanonood ang mga tingin nito sa kanya. Kung tama ang nararamdaman niya, paghanga ang kalakip ng mga tingin nito. Hindi muna siya lumapit dito. Inabalan niya ang sarili sa panonood sa ilang nagwa-water ski. Hanggang maramdaman niyang papalapit ito sa kanya. Gusto mong magkayak? Tanong nito sa kanya.
O gusto mong matuto mag-water ski? Kayak na lang siguro, sir, sagot niya. Gabi na, gising pa si Thomas. Nasarap sa niyang kanyang laptop computer at sinisingit ang trabaho sa maikling bakasyong iyon sa Puerto Villarreal. Ngunit may kung anong umaagaw sa atensyon niya. Bigla na lang ay para nakakita niya si Jenny sa screen ng laptop. Tila commercial model ito na umaahon mula sa crystal clear water ng beach, wearing a beautiful yellow swimsuit which revealed the beautiful curves of her body, her long shapely legs and her silky skin. And seeing Jenny on the beach, with her hair wet, with no makeup at all, made his body react the way he did not expect. Napakagandang pagmasal nito kanina sa beach. She was beautiful. Nang una makita nito sa opisina niya, napansin kagad niyang kakaibang karisma nito. Bagamat napapansin niyang madalas na nakatitig ito sa kanya, titig na alam niyang may kahulugan, ulit hindi niya matukoy kung anong ibig sabihin. Nararamdaman niyang mabuting tao ito. Hindi niya kailangan na maraming taon upang makilala ang kabutihan ng isang tao. And Jenny was sexy. Sexy in the deeper sense of the word. At walang normal na lalaking hindi napupukaw nito. Ngunit alam niyang dapat niyang sawayin anuman ang damdaming pinupukaw nito sa kanya. She was his personal secretary assistant. Naisip niyang lumabas ng kwarto. Total hindi na rin naman siya makapag-concentrate sa harap ng laptop. Kinabukasan, halos ginugol ni Thomas ang kalahating araw nito sa pakikipaglaro kay Carla. He would gently bite her little fingers, kiss her on the forehead, o kaya mas yung ginugulo nito ang buhok ng anak nito. Tuwang-tuwa naman ang batang parehang lambing sa ama. Habang tumutulong si Jenny sa paghahain ni Angie, manakanak ang nalilingon niyang mag-ama. Mukha namang sinisikap ni Thomas na maging mabuting ama kay Carla. At sa nakikita niya ay mahal na mahal nitong anak. Masyado nga lang sigurong abala ito sa kumpanya nito. Kinagabihan, pasado alas 11 na nang nababas ng kwarto si Jenny upang magtimpla ng kape. She wanted to drink something hot. Napakalamig kasi sa Puerto Villarreal. Para siyang nasa Baguio o Tagaytay. November na kasi kaya mababa ng temperature doon, lalo na kapag gabi. Nalalanghap na niyang simoy ng Kapaskuhan. Kahit nag-warm na siya, pag-alis niya mula sa ilalim ng dutsay, bumalik ang lamig na nararamdaman niya. Nang mapadaan siya sa kwartong kinaroroonan ni Thomas, napansin niyang liwanag na lumalabas sa ilalim masiwang ng pinto. Gising pa kaya siya? Nagtuloy na siya sa kitchen para magtimpla ng kape. Pabalik na siya sa sala na mapansin niyang bumukas ang pinto ng kwarto nito at lumabas ito. Hindi sinasadyang nagtama ang mga tingin nila at sa mga sumunod na sandali tila walang sino man sa kanila ang gustong magbawi ng tingin. Ni walang gustong magsalita. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bakit nga ba nagmisto ng estatwa siya habang nakatitig si Thomas sa kanya na para bang wala siyang anumang suot? And why did her body seem to heat it up at his kiss? Noon niya na-realize na hindi pala protektado ang damdamin niya kapag magkasama sila ni Thomas sa isang tirahan. Sa simula pa lang yun ang kinatatakutan niya. Ngulit bakit parang gusto niya na mararamdaman? Sa sitwasyon nila ng mga sandaling iyon para sila mga teenagers na may crush sa isa't isa. Nagkasalubong sa isang corner ng campus, nagkatinginan at parehong natigilan dahil sa namayaning magic spell. But she broke the spell. Nagtimpla ako ng coffee pag alis ng ginaw. Nakangating sabi niya kay Thomas na noon lamang kumilos. Lumapit ito sa kanya at pareho silang naupo sa may sofa. Akala ko ako na lang ang gising. Nito, gusto mo rin ng coffee? I'd rather have a little wine. Sabi nito saka ito kumuha ng alak sa pantry. Dala ang wine glass at brandy. Bumalik ito sa kinaupuan na nakaharap sa kanya. Bakit gising pa kayo, sir? May mga tinapos lang ako trabaho sa laptop ko. Sabi nito pagkatapos uminom ng konting brandy. Hindi sapat ang init ng kapeng iniinom niya para mawalan ng tuluyan ang ginaw na nararamdaman niya. Parang gusto niyang umisod papalapit kay Thomas. Isiksik ang sarili niya sa katawan nito. Malamig na talaga ang panahon. It is a sign that Christmas is just around the corner. Biglang lumungkot ang mata nito. Ito ang pangalawang Pasko nag-iisa ko. Nag-iisa? Patanong nga ulit niya sa pagitan ng paghigop niya ng kape. My mother died 2 years ago. Katatapos ang nakasal namin ni Claire. Pagkalipas sa 1 taon si Claire naman na nawala. Magpapasko rin noon. Ang father ko naman, hindi ba nabanggit ko na sa yung nasa Japan na siya? Naka-base with his new family? Nasa London naman ng Kaisa isa kong kapatid na babae who married an English doctor. Just like last year, wala akong pamilyang kasama magsa-celebrate ng Pasko this year, kundi si Carla. Si Angie ay nagpaalam na. Humingi siya ng 1-week vacation para sa Kalapan daw mag-Christmas. Hindi inaasahan ni Jenny na makakadama siya ng simpatya at lungkot para kay Thomas pagkatapos niya marinig iyon at biglay parang gusto niyang ikradal ito. He may be successful and rich, ngunit ngayon, nahimigan niya sa solo nito ang malaking kakulangan sa buhay nito.
Isang buong pamilya. Ikaw, tiyak na magpapaalam ka rin dahil gusto mo makasama ang pamilya mo this Christmas. Tell me about your family. Ilan kayo magkakapatid? Lihim na napalunok si Jenny dahil sa binatong tanong ni Thomas. Bigla siya nakadama ng guilt. Ramdam niyang totoo ito sa kanya at so far, wala pa itong pinakitang masama sa kanya. Ngunit ang misyon niya roon ay hanapan ito ng mali at tumistigo laban dito para pumabor ang korte sa mga Evaristo sa isyu ng custody kay Carla. Paano niya sasabihin kay Thomas na ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya ang dahilan kaya siya nandoon ngayon? Dalawa lang kami magkapatid, sir. Recently na-stroke ang daddy ko. I see. Ano to? How about your boyfriend? Bakit ba ako nagtatanong? Alam ko namang wala kang boyfriend. Paano niyo nahulaan, sir? Kung may boyfriend ka, I doubt kung papayag siyang magstay ka dito 6 days a week. Kung sa bagay, but I'm curious. Yang ganda mong yan, mahirap paniwala ang wala kang boyfriend. Kailangan ko magpalakas ng PR para sa aking business. Yes, I go out on dates but nothing serious. Madalas nga nagiging business date sa mga yon. Bago pa lang ang Terra Motors. Hindi ako lalapitan ng clients kung hindi ako lalabas. I need connections. Kung may misinterpret ako na iba bilang playboy, nasa kanila na yon. I know myself better. Natigilan si Jenny. Alin ba ang totoo? Ang sinasabi nito ni Evaristo o ang sinasabi ni Thomas ngayon? Since Claire's death, I shied away from any serious relationship. Nahimigan na naman ni Jenny ang lungkot sa tinig ito. Bakit naman, sir? Bata pa naman kayo. Siguro gusto ko muna makawala sa alala ng disastrous marriage namin ni Claire. Kung ang side ni Claire makakausap mo, her family, even her friends, sasabihin na sa'yo na naging masamang asawa ko. Unfaithful, sinaktan ko si Claire, niloko. In fact, sinisisi nila ako sa pagkamatay nito. Bakit kayong sinisisi nila, sir? Tanong ni Jenny pagkatapos niyang maubos ang kape. Naisip niyang samantalin ng pagkakataon upang hulihin sa mismong bibig nito ang tungkol sa tunay na nangyari bago na aksidente ang asawa nito. Buntis pa lang siya kay Carla, may babaeng pinagsaselosa na siya. Kung sa bagay, nature na ni Claire iyon, with due respect to her memory. Konting kibot, nagsaselos agad siya. You know why? Alam niya. Wala namang matibay na pundasyon na marriage namin. She's not my girlfriend kundi si Ina. Kinaibigan si Ina para magkalapit kami. Inimbita ako ng grupo nila sa isang beach party. Nilasing ako ng mga kaibigan niyang lalaki. Alam nilang mahina ako sa alak. Konti lang nainom ko. Tinatabla na agad ako. Nagising na lang ako magkatabi kami ni Claire sa isang kama sa loob ng isang cottage. Napamaang sa Jenny sa narinig. Nagiging interesting ang mga sinasabi ni Thomas dahil kabaliktaran iyon ng mga nalalaman niya mula kay Tony Evaristo. Umiwas ako sa kanya pero ginulo niya ang relasyon namin ni Ina. Pagbalik ni Ina galing ng States, sinabi niya dito may nangyari sa amin. May mga pinakita pa siyang pictures na magkasama kami. Ina broke up with me. Wala ako nagawa. After a few months, bigla na lang dumating sa bahay namin ang pamilya ni Claire, including an army colonel na kamag-anak nila. Buntis daw siya and her parents forced me to marry her. Shotgun wedding? Maang natanong niya. Sort of. Nagdesisyon na rin akong pakasalan si Claire. Hindi dahil sa pananakot ng pamilya niya, kundi dahil sa pinagbubuntis niya. Hindi ako tumatakbo sa consequence ng anong ginawa ko. I had a heart-to-heart talk with her. Sabi niya nagawa lang daw niya ilang lahat dahil sa sobrang pagmamahal niya sa akin. But she promised me na gagawin niyang lahat para matutunan ko siyang mahalin. I gave her the chance dahil may responsibilidad ako sa kanya. Kasalanan ko rin. Kahit panilasing ako, I should not have touched her. Sabi ko bibigyan ko siya ng 2 years para subukan kung maayos ang pagkasama namin. Baka sakaling mag-work out. Gusto ko kasing lumaki magiging anak ko sa isang maayos na pamilya. Mahalaga sa akin ang pamilya. Kaya pala seloso siya. Alam niyang hindi mo siya mahal. That's right. But I did my best to be a good husband to her. Pinag-aralan kong mahalin siya alang-alang sa maging anak namin. Pero sinayang niya ang pagkakataong binigay ko sa kanya. She kept on nagging me. Selos dito, selos doon. Then one day, nakiusap si Ina na magkita kami for the last time. She was leaving for the States and it was for good. Hindi ko rin alam na sinundan ako ni Claire kasama isang kaibigan niya. Nakita niyang kasama ko si Ina sa isang restaurant. Yun ang araw na nabangga sila. Matagal siyang natahimik. As far as I'm concerned, Jenny, I did not ruin her life as her family claims. I did not hurt her. Kahit marami nagsabi sa akin na hindi ko siya dapat pakasalan, nagdesisyon pa rin akong gumawa ng malaking sakripisyo dahil isa akong lalaki na marunong humarap sa consequence sa anumang ginawa ko. Pero ako pang lumabas na masama. Napay ako si Jenny. Damang-dama niyang sensibilidad nito sa mga sinasabi nito. Parang bigla siyang napahiya. Ano ang ginagawa niya ngayon sa teritoryo nito? It seems she had no business being there.
Dahil mukhang mali naman ang mga akusasyon nito ni Evaristo kay Thomas. O talaga lang inililigaw siya nito. Ngunit ano ang intensyon nito ni Evaristo? At pinalapit siya nito kay Thomas kung wala naman talaga siyang mapapatunayan. They've been unfair. Inakusan ako ng pamilya at mga kaibigan ni Claire. Pinaniwalaan nilang lahat ang sinabi ni Nadja, ang kaibigan ni Claire na kasama niya sa aksidente. At alam kong pinasama lang niya ako dahil galit na galit siya sa akin. Naghahanap siya ng masisisi dahil sa pagkakaputol ng isang paa niya dahil sa pagkakadamay niya sa aksidente. Unti-unti nang lumilinaw kay Jenny ang lahat. Wala tuloy siyang masabi. Pinagbastan niya si Thomas. He looked tired emotionally and physically. Gusto mo ng massage? Hindi rin niya akalaing mag-o-offer siya ng gano'n dito. Really? Pwede? Nakangiting tanong nito. Basta pagtsatsagaan niyo, sir. Hindi pang spang massage ko eh. But I'm sure it will suit you a little. Umisod na siya palapit dito and she started giving him a massage on his head. Sinimulan niyang pagmamasahe sa sentido nito. Pagkatapos umakit ang mga daliri niya patungo sa ulo nito, sa batok at sa likod nito. It felt so good touching him. At hindi niya maipaliwanag kung bakit na lamang mag-react ang kanyang buong katawan sa pagdadaiti ng kanilang mga balat. Wow! It feels good! Sambit ito na halatang na-relax sa masahe niya. Napapikit ito. It is so nice of you, Jenny. You are God sent, really. Malamlam ang mga matang tinitingnan niya ito. Yes, Jenny? Nagtataka siguro to dahil sa tinig niyang iyon. Wala, sir. Wala. Matulog na tayo. Maaga pang balik natin sa Manila tomorrow. Ngunit ng gabing iyon, matagal bago siya nakatulog. Marami siya natuklasan na gusto niyang paniwalaan ng mga sinabi ni Thomas. Hindi tuloy niya maiwasang magduda. Hindi kaya galit lang si Tony Evaristo kay Thomas? Ngayong narinig na ni Jenny ang side ni Thomas tungkol sa tunay na relasyon nito kay Claire bilang mag-asawa, ituloy pa kaya niya ang planong pagsira dito sa mata ng husgado at makuha ang bata dito? O piliin niyang lumayo at kalimutan pati ang umuusbong na pagtingin niya rito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.